In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. All that I have, the widow gave all that she had, her whole livelihood. Hindi lang yung tira-tira, sobra-sobra, pero yung mismong lahat ng nasa kanya. She was so poor that she gave everything. Minsan, na-assign po ako sa isang barangay, sa Arayat. Yun sa Arayat, nakitira kami sa bahay ng magsasaka. At yung bahay ng magsasaka, natulog kami doon, nakitira kami doon, nahiyaman ako kasi masikip yung kanilang bahay, pero pinatulog kami doon sa kanilang sariling kwarto. Yung mga bahay ng mga magsasaka, wala man po silang lock. Parang konting saladura lang, konti lang. Formality lang. Tapos, wala man silang refrigerator. Meron po sila yung refrigerator na gawang kahoy, ano yung estante, parang gano'n. Lansena, tsaka estante. Doon lang yung pagkain. Tapos meron silang nakasabit. Yung nakasabit na basket, doon yung ulam. Kasi pag binababo mo, baka kakainin ng daga, yung pusa, kaya yung mga langgam, nasabit. Tapos, kumain kami, nakikain kami. Nakakaya talaga. Tapos nung paalis na kami, after, I think, 2 days, yung farmer, tsaka ng asawa niya, meron silang saging doon sa likod. Yung saging na may bunga, yung buong buo, yung bunga. No? Yung, sabi niya, brother, idalan niyo po itong saging. Ay, ang dami-dami po niyan. Konti lang, no? Pero, binigyan nila lahat. Yung makita mo po yung kasimplihan ng buhay nila. Hindi ko sinasabing mahirap sila. Yung simpleng buhay, makita mo, yun na lahat. Wala naman silang nakatago na pagkain nila, yung cabinet nila na may ulam, yung konting dilata. Tapos isa lang yung maayos na halaman na may bunga, yung saging na buo. Ipinadala ba naman sa amin? Parang nanlit po ako sa kabaitan itong mag-asawa. All in ang tawag doon. Parang binibigay na lahat. This is used even for business transaction. Yung completely committed to give everything. Putting all, as in, all in. As in investing all. Pwede rin sa mga, manawang po ito, sa sugal. Yung kung nagsusugal ka, yung todo mo na lahat. If you are a gambler, all in at stake. This may be seen as giving all that you have. Kaya nga po, hindi ko makalimutan yung kabaitan ng mag-asawang yon na magsasaka. Hindi sila mayaman. Hindi naman malaki yung bahay nila kasi bahay ng magsasaka. Pero doon ko naranasan ng nakakapanlit na kabutihan. Pwede ito, you give all in a relationship, in a person, sa mga anak mo, sa pamilya mo. There's no chance sometimes pwedeng ibigay mo lahat sa mga anak mo. Hindi ka naman makakasigurado kung paglaki nila, babalikan nila yung pagmamahal sa'yo. Pwedeng mag-asawa sila tapos umalis na sila. O pwede rin magkaroon sila ng ibang buhay. Hindi naman umaasa yung mga magulang na sana babalik yung ginawa nila, kabutihan. Pero parents would give everything. There's the risk and danger, even possibility losing all will be great. Mabuti pa sa business, pwedeng there is the possibility, kaya sa sugal, giving the possibility of winning or gaining. Sa sugal, pwedeng all in, pero pwede ka palang manalo. Pero minsan, sa tunay na pagbibigay, wala kang inasang, wala kang inihingi, wala kang inihintay. Tunay na pagbibigay. In the Old Testament, mayroon pong isang widow in 1 Kings verse 17. Itong widow na ito is from Seraphat.
Parang kwento nyo to ni Prophet Elijah. Nakinom siya ng tubig. Tapos nung uminom siya ng tubig, nasa disyerto sila. Sabi ni Prophet Elijah, panggawa mo nga ako ng tinapay. Yung kinakain nilang walang pita bread yun. Tapos sabi po ng widow, actually po, ito na lang yung tinapay namin. Konting harina, konting asin at saka konting oil para sa aming kakaining isang anak niyang lalaki. Ito na lang po. Kasi pagkatapos nito, mamamatay na kami. Talaga walang wala sila. After this, we will die. Wala na kasi kami kakamin. Sabi pa naman ng propeta, sige, luto mo, kainin natin. Share niyo ako. Senior pa sa kanya. Sasabihin, pero pag nagbigay ka, God will always give back because He will be more generous than you. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day of the Lord sends rain into the land. Parang 1 year, nagtataka sila, hindi naubusan yung kanilang banga ng flour at saka yung dalang jug of oil. Kumisa nangyayari po sa atin to. Yung yun na lang, pero ibibigay mo pa. Parang wala ka na, pero kung ano man ang natitira, nakahanda ka magbigay. Ito yung grasya ng ating misa ngayon. Pinapasalamatan ng Diyos, hindi yung magkano ang binibigay mo, kundi galing ba ito sa kalooban mo? Sabi ni Mother Teresa, Saint Mother Teresa, it is not how much love you give, but it is not how much you give, but it is how much love you give into your giving. Hindi yung magkano binibigay mo, pero gaano yung pagmamahal mo sa pagbibigay. There's so much love. And that must be very clear to the widow in the gospel. Mayroon pong kinakanta-kanta kami nung seminarista kami. Parang sakto ito sa ating ebanghelyo. When the woman gave all. And kung minsan, baka pamilyar kayo dun sa kanta, siguro, ito yung theme song ng woman, the widow, who gave 2 coins. It was all that she has. Because siguro, ito rin yung theme song nung the widow at Serapat, na konting tinapay na lang sa kanila, binigay pa niya. Naalala ko si Mama Mary. She was called to be the vessel. At parang vessel, lalagyan. Pag puno ng lalagyan, wala ka nang lalagay, di ba? But when you are empty, God can still fill it up. Pero parati kang puno, wala nang lalagay ang Diyos sa'yo. Hindi ka na mapupuno. But when you allow it to be always empty, the Lord will always fill it up. Sabi nung song, all that I... Sandali, again. Take two. All that I am, all that I have, I lay down before you, O Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams are not yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my hands, I leave them to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you.
as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Todo-todo na rin po yung pagkakanta ko yun. Sana may we give all that we have to the Lord. Galing sa Kanya po lahat yan. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.